Hi guys, nandito tayo ngayon sa Jollibee at nag-order lang ako ng dalawang 8-piece chicken sa bucket at saka 15 na burger at saka 3 large fries. Bago pala ako bumalik ng Amerika guys, ay ititreat ko yung aking pamilya dito sa Jollibee. Syempre yung sarili ko ititreat ko na din guys. Malayo kasi yung Jollibee sa bahay namin. Nasa 1 hour and 45 minutes drive pa. Kaya kapag nakakauwi lang ako sa Pilipinas, saka pa ako nakakakain talaga guys ng Jollibee. Ayan. Dito ako nagtrabaho dati Jollibee Kidapawan pero hindi dito sa branch na ito. May dalawang branches ito dito sa Kidapawan eh. Ito may drive-thru. I think may drive-thru din doon sa kabila. Grabe no, umasenso talaga sila. 2005 to 2006 ako guys nagtrabaho sa Jollibee, almost 2 years. Ayan na si Rose may dala-dala ng Jollibee. Nagpabili din ako ng fries para sa mga bata. Mas gusto kasi nila ng fries kaysa sa burger or chicken. Diniinit? Kilala ka dito, ano lang ka pertingan dito? Asa? Ano ka? As kay misisi lang may dapat magulay? Tira. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay nagising na si Papa. Sasama kasi siya sa akin ngayon sa paghatid sa airport. International Airport. Bye! Okay. Mga 8 a.m. na ako dumating dito sa Davao Airport at 9 a.m. yung aking boarding time. Napunta muna akong Manila ngayon guys. Bali magsistay lang ako doon overnight. Dahil bukas pa kasi ang flight ko pabalik sa US. Bali mga 1:30 p.m. na ako naka-check-in guys dito sa Azumi Hotel dito sa may Parañaque. Actually, dito ako palaging nag-check-in guys kapag nasa Manila ako kasi affordable na and malinis yung kanilang hotel. After nyan ay namili na rin ako ng mga pasalubong at tinulungan ako ng aking mga kaibigan na mag-impake ng aking mga gamit. And the following day, this is my flight going to the US na. Buti na lang hindi masyadong traffic papunta sa airport. At nandito na tayo fast forward sa NAIA International Airport. Yung flight ko mamaya ay 9 a.m. pa actually and nandito na ako sa airport mga past 6. And ito na guys, fast forward na sa US na ako. Paglapag ko sa San Francisco kasi meron pa akong 3-hour layover. Kaya naman dumaan muna ako dito sa United Polaris Club or Lounge. And ang dami kong mga kababayang Pinoy na nakita dito guys. Simula sa reception, tapos may mga guards din dito guys, na mga Pilipino dito sa San Francisco International Airport. So nandito na tayo sa lounge ngayon. Sobrang spacious ng lounge nila dito at ang susosyal ng mga upuan. Makaka-relax ka talaga. Ako naghahanap pa ako ngayon ng magandang pwesto, yung wala masyadong katabi. Kasi para pwede rin ako makapag-vlog. Nahihiya kasi ako mag-video kapag marami akong katabi. Buti na lang dinala ko yung toiletries sa hotel guys kasi kagaya nito kailangan mong mag-toothbrush no. Kaya hindi ko talaga pinapalagpas guys lahat ng mga kahit mga shampoo nga minsan or mga body wash dinadala ko talaga kasi magagamit din natin yan guys pag nagta-travel tayo. So pagkatapos kong kumain dito sa lounge guys ay magtutoothbrush lang ako saglit and then boarding time na in 20 minutes. Maglalakad pa ako papunta sa gate. Nasa G gates ako ngayon guys at ang pupuntahan ko gate ay nasa 8:20 pa. So medyo malayo pa talaga siya guys. Mahaba-habang lakaran talaga ito. Sakto matutunaw pa yung kinain ko. After dito guys, may layover pa ako sa Denver, Colorado ng siguro mga 45 minutes lang naman. And then after that, flight ko na papuntang Miami. So merong coffee machine doon guys na ang nagsaserve ay robot. And then gusto ko sana siyang itry kaso alang kotang-kota na ako sa coffee today. Kasi nakailang cups na ako, baka magpalpitate ako. Pero ang cute nun, grabe talaga. High-tech na talaga sa panahon ngayon. Grabe guys, siguro 40 minutes na ako naglalakad. Since kanina, nakakaloka. Buti na lang wala akong gout ngayon. Kung hindi, sakit talaga ang paa ko.
guys, so finally nandito na ako sa Miami after how many hours? I think 26 hours total na travel ko from Philippines, including na yung mga layover. Sobrang nakakapagod. Walang tao na pala ngayon, no? Mag-CR muna ako. So, meron silang luggage cart dito, guys, na pwede mo siyang i-rent. Ay, $9. Mahal, guys, no? So, hindi na lang siguro. Kaya ko naman siguro. Kasi baka hindi ko kaya ba? Hindi, kaya ko yun. Hindi na lang ako bibili kasi mahal. Ayan, waiting na lang tayo sa luggage natin. Dito tayo sa carousel number 3. Hi guys, nandito ako ngayon sa airport and hinihintay ko lang si Jan. Nandito na yung mga maleta ko. 3 maleta lang yung dala ko. And galing pa siya sa work. So, mga 1 hour pa papunta dito. So, antayin ko na lang siya. Mga 30 minutes na siyang nakaalis. Ayan, nandito naman ako malapit sa exit. Ako na lang mag-isa dito guys, kaya medyo natatakot ako. Buti na lang may mga tugtog, mga Christmas songs. Going home, but look, That's traffic like in the Philippines. Road. Eto na guys, we're home na. And tignan natin kung papasok yung pusa. Tignan natin kung kilala pa ako ng mga pusa natin guys. Minsan kasi nakakalimot ito kapag matagal kang mawala, like mga 1 month, ganyan. Medyo nangingilala sila ulit sa iyo. Here's our baby. Baby Lovely. Good morning everyone. Hi King Midnight. Wow! He knows. He knows what I have. Wow! You're so big. Hmm? Give me a look. Wow! Wow! Namiss ko yung mga pusa namin. Ang lalaki na nila. Hala, ang laki na ng bok choy deer. Ready to harvest ang bok choy. Hi guys! Good morning and welcome sa ating garden dito sa US. Ayan, for day 1 natin ngayon sa US at ito na ang kasalukuyang sitwasyon ng ating garden. Yung bok choy, you made 2 rows sa bok choy natin kasi nga guys, mabilis lang maubos ito. So kailangan natin ng maraming bok choy. Very ready na ito. How many days it takes for the bok choy? Ay, no, 3 months. 3 months. 3 months. 3 months for the bok choy. Ay, happy. Oh, looking happy ang ating mint. Ayan. So, ayun, nilalagyan lang ni Jan ng stick ang ating, kasi natutumba siya, yung ating okra. Ayan. Oh, look at the okra. Wow. Ang healthy ng okra. Ayan, oh. Wait lang, dear. The wind knocked them all over. They're too tall. Ayan, guys. Oh, ito, dear. It's already good. Ready to go. Ayan, so harvest lang tayo guys ng snow peas. What do you usually do with this one? This is good for pancit. Pancit, you can just saute it. You can eat it raw. Ah, this is organic? You didn't spray it? Everything's been sprayed some. Otherwise, you lose it. Marami kasi mga insekto dito guys eh. Ayan oh. Wala na dito. They hide very well, so you gotta take a second look. Next time our trellis has to be twice as tall. Twice as tall. Because these hide right in front of you very easily. Ay, ito pa oh. I don't know with this one. It's still young. See, there's three in one. You remove most of the calamansi? Yes, Okay lang. so it can flower.
Tapos ito yung ating lemon, growing happy. And then papaya also, growing happy. Ay, tumubo na yung ating Ito guys, this is the anonas. This one, as our eggplant. Ayan, tumubo na rin. This one is also slow moving, no? Ay, no. This is the second batch. Radish. Oh, meron ng beans pala guys, oh. Kind of beans is this? Green beans. Green beans, ayan. Dito pa, oh. Ang dami na rin, oh, green beans. Oh, we have everything to harvest today. That's the new Caesar, huh? Yes. Can't do it with the other ones. They're too. Gotta Which get one? In, you have to get in close to the. Ayan guys. Tapos, meron tayong dito guys, oh. Arugula. I think you already harvested some arugula. I harvested all of it. Sa ganitong paraan guys, nakakatipid tayo sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay sa ating garden. Kasi kung meron man tayong luna, no, or space sa ating bakuran, why not i-maximize natin? 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, palagi kong sinasabi na sobrang mahal ng mga bilihin. Hindi naman tumataas yung sweldo natin. Kaya ito yung magandang paraan para mas makatipid. Ito na, mag-harvest naman tayo ng okra ngayon. Isa ito sa paborito ko guys eh. Ang ginagawa natin dito guys is instead of ng usual na laphawan lang, no? Ipaboil lang nimo siya tapos lagyan mo lang, isawsaw mo siya sa suka with asin. No, ang sa akin guys, pinapa-stir fry ko siya kay John at nilalagyan ng oyster. Sobrang sarap. Vegan oyster guys ha, hindi yung regular oyster. Uy, ang laki na ng maringga oh, malunggay. Tomatoes. I think that's cherry tomatoes. Guava is looking happy as well. This one is looking dying. Yeah, it's got fungus. This one needs TLC too. Yung peach natin at saka yung blueberry natin guys, medyo nasira yung kanyang dahon. Kaya sabi ni John, i-sprayhan niya daw ito. Ayan, ito na po yung ating cucumber guys. Mag-harvest lang si John. Actually, merong parang 3 piraso na pwede nating i-harvest ngayon. Mga lang ito guys, mga baby cucumbers. And sobrang crispy niya talaga ito guys. Especially pag bagong pitas mo siya. Tapos lagyan mo siya ng ranch dressing. Isawsaw mo sa ranch dressing. Napaka-crispy. Medyo spiky lang ito guys, no? May mga tunok-tunok siya. Pero pag nahugasan mo siya, mabilis lang namang matanggal yung mga tunok-tunok ng cucumber. Kahit pala maglagay tayo ng mulch, may mga sagbot pa din o mga damo na tutubo guys. Pero hindi na ganun kadami, no? So iniibot ko lang siya ngayon guys, ang mga sagbot para hindi na siya mas dumami ba. Maganda tignan pala pag may mulch sa iyong garden. Ibuta lang nga siya. Ayan, oh, wow. Doesn't get any fresher than this. Tama ba yung English ko, guys? Bahala na kayo mag-adjust. Ito na po yung na-harvest natin na bok choy. Alam mo, kapag pumupunta kami ng Asian market, ito talaga ang palagi naming binibili. At ang pe-fresh din kasi yung mga nasa Asian market. Parang ibang variety ito, guys. Kasi medyo may tunok-tunok din siya, guys. Yung kanyang dahon. Yung parang dapaw. If you're familiar with the word dapaw. Pero sabi ni John, naman daw yan pag niluto mo na yan guys, mawawala na yung kanyang parang tunok-tunok. Ayan, looking happy din itong ating mga plants dito. Ayan, yung papaya nga natin guys, ang dami ng hinog, may mga nahuhulog na nga din guys. Oh.
Hugasan ko na yung mga na-harvest natin na gulay sa ating garden. Ayan, meron tayong bok choy. 2 puno lang yung hinarvest namin. And then, 3 baby cucumbers. And then, okra, 4 na piraso. And then, some snow peas. Ito, snow peas, pwede natin ito siyang, actually, you can eat it raw. Guys, like this. Pwede naman siyang kilawon. Very fresh talaga siya, guys. As you can see. Pwede natin gawing, isagol natin ito sa pansit or bihon. Something like that. Also, this one, pwede natin isagol sa bihon din ang ating green beans. Or pwede, as is ganyan lang. Isusutay lang natin with garlic. Or, ano tawag doon, dear? The garlic butter. Pwede natin isutay sa garlic butter yan. Hey guys, good morning! Ayan, so mag-a-unpack lang ako ngayon ng mga bags. Alam, di ba dito nakapislap siya guys? So, eto na nga pala yung mga bags na binili namin sa Malaysia nung nakaraan sa Christie Nang. May mga extra pa ito na mga 8 ata or 9 pieces. Ila-live sell ko na lang ito soon. Ito naman yung mga nakuha ko guys na free pajamas. So 3. Actually, I already have like total of 7 or 8 pajamas. Every time na nagta-travel ako sa United Airlines, guys, ay binibigyan talaga ako ng extra ng aking kaibigan na pajama kasi yung ibang mga passengers kasi guys is hindi nila kiniklaim yung kanilang free pajamas and abot nilang mabait yung kaibigan ko. Sabi niya, ipamigay mo yan sa iyong kay John at saka sa iyong pamilya, o diba? Kasi libre naman ito guys, ibinayaran naman natin ito. Hi guys, so this is my pasalubong for John! Okay, so first, ito dear, sweet potato noodles. Oh, actually, right. it's from I don't know. Where did Olive get this? I think Japan. She already bought that. And then we have, this is one I got for you from Malaysia. Ito yung sa Malaysia guys. So look, Malaysia traditional, I think it's for sauce. Bibilin. Malaysia first. But there's sambal, Spice and paste. stir fry sauce, lemak. Ay, this is really good. Lemak rice. Ito, barbecue sauce also dear. Wow. And chicken rice. Hainanese. Hainanese chicken rice. So this one I'm gonna give to Cora, one of these dear. This is the bocheron. I think this is intestine, if I'm not mistaken. Looks like it. Oo, crispy bocheron. Marami ang inano ko dito guys, binili. Ayan. And then lots of dried mango. Ayan, for other friends. And then I also got itong mga crunchy garlic. I think these are, you like the crunchy garlic? Yeah, it's good. Okay. And then I think some of these John won't eat it. This is my favorite, the wasabi peanut. I think you like it too, dear. Wasabi Yeah, but peanut. it may not like me. Ayan, more ding dong peanut kisses. Ayan, mga hindi pang dyan itong iba eh. May green mango din pala dear, oh. Na dry. Green mango. Tapos kumuha ako ng happy. Ay, I got lots of butcheron pala, oh. Wow. Ay, ano ko na lang to, ganyan, oh. Wow! Yeah. Ito po yung mga pasalubong ko kayo lang. Tamarind. Alam, na ano dear? Some of them, maybe it's from here. Sugar? Is that sugar? Looks like from there. Ayan. It looks. May tart din ako na binili. The bottom one's cracked. Ay, oo. Na-crack. Rough handling. Oo. Ayan. So, may mga otak tayo dito.
Itong Butcheron, I'll give some to Cora. Ayan, ito mga otap. She will like this one. Uraro pala. Ayan, peanut pieces. Marami yan peanut pieces. Tapos may mga turones, pinipig. Mostly John won't eat this one this stuff. So I think only John wants the seasoning. Only seasoning for John. I have to try the butcheron. Do you eat that? Bad for me. Oh. In the skin. Bawal What sa is it, akin. sugar? Yes. You can try this one here. You want to try now? Kasi it's resealable, so it's okay. Actually, it's perfect with suka, dear. With suka? Butcheron. It's like chicharon, but it's intestine. Needs more salt. Oh? Ayan, so nagustuhan ni Jan. Ito, marami akong mga ganito wasabi. Favorite ko kasi ito. Hindi ko siya mahanap sa Japan, sa Malaysia. Ayan, peanut, kakang, ayan. Ano nga ito? Malaysian ata ito. Malaysian product. And then meron ako ditong banana passion, dried mango. Ayan, nagustuhan na ni Jan. Kinuha na niya, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami ko palang binili na butcheron. Tapos more dingdong. Ayan, otap. Maliliit pa pala yung otap na binili ko. Ayan. So, ito lang. Ito lang yung pasalubong ko. Itatago ko lang ito. Ilalagay ko siya sa box. And then, para pag may pumunta na kaibigan dito, ibibigay natin. Wait lang. Tanggalin ko muna pala itong isa, yung sampalok. Ito guys, tamarind. Kasi naano siya ng sugar, na buslot siya guys. Yung isa. So that's it guys. This is my pasalubong. Konti lang siya actually guys. Siguro mga 5. Some of them kasi, I'm planning kasi to bring it to the cruise. But some of them is already nearly expired, like mga December, January. And our cruise is in June. So we cannot bring them. Hi guys! Good evening. It's 6:23 in the evening. Ayan. At ito na yung mga na-harvest natin kanina na mga gulay. Mag-saute lang sa dyan ngayon. No rice tayo today. This is my first meal after my flight. Nakailang kain din kasi ako sa aeroplano. Ay, nagluluto lang si Jan ngayon ng Cornish hen. Almost done na yan siya. How many minutes? 5 minutes. 6 minutes. Si Jan naglalaro lang siya dyan. I thought you're gonna eat. Midnight, come here. Midnight. Baka magtataka kayo guys na iba na yung format ng video natin or iba yung kanyang quality ng video natin. Ang gamit natin ngayon ay ang CCTV na pina-install ko kay Jan nung nakaraan. Ayan, may CCTV na, meron pang Insta360, tapos meron pa tayong phone. Ang dami talaga nakaharap na camera kay Johannes. Ayan, na-slice na pala ni Jan yung ating Cornish hen into 4 pieces lang kasi Cornish hen lang yan guys para siyang mungaan. Mungaan, parang sunoy. Ayan, si Johannes, murag sunoy si Johannes kaya tignan nyo ang buhok. Ayan, si Jan naman ay nagsasatay lang siya ng ating fresh from the garden na bok choy. Yun, bok choy lang yan guys. At saka, ano ba yung nilagay niya dyan? Garlic butter. Ayan. One leg, one thigh. Wow. First meal ni Johannes pagbalik sa Amerika.
Fresh from the garden. Nothing fresh from the mouth. Doesn't get fresher. It's a lot of work, but then it's all set up. It just keeps going. Have to start sprouting again. So we use two at a time. No, To two plants. Two boxes. Two plants. so this is two. Yeah. See, dalawang piraso yan guys ha, pero this is already working. Yeah. I'm going to show you how it works. I think I need to download also. Application so I can edit it in my phone. Ayan na guys. There's that. Gawa lang tayong coffee. Kumusta kayo? Good morning. Ito yung na-miss ko dito sa US, guys. Yung coffee. May mga coffee naman doon sa Pinas, guys, no? Kaso nga lang, iba talaga ang coffee dito. Hindi naman sa kinukumpara ko siya, guys, no? Pero iba yung lasa talaga ng kape doon. Usually kasi pag nasa province ako, nagti-3-in-1 lang ako, ganun. Tapos nilalagyan ko din siya ng mga milk, 2% na milk. Uy, speaking of milk pala, 2% milk. Kailangan ko pala ng bumili ng 2% milk. Usually kasi ang ginagamit namin dito is half and half. Ano kasi yung half and half eh. Very conscious na kasi talaga ako ngayon guys kasi maraming factors na nagti-trigger sa gout ko. So, kaya as much as possible, nililimit ko yung ano ko sa mga ano tawag dyan, mga dairy na mga high in fats, mga ganyan. Kaya nag-iingat lang ba. Tignan nyo, nag-aabang na naman siya sa labas. Gusto na namang pumasok. Gustong pumasok yan eh. Yung isa is ano, kumakain pa. Lalaki na nila guys. As in. Sige na, labas na. Sus, ginoo ko eh. Ganito talaga yan sila guys. Mga clingy talaga ito sila. You're still eating, right? Sobrang bigat na niya. Paano ba naman kasi? Palaging kumakain every day. Paborito niya talaga ang fish. Paborito mo talaga ang fish, no? I love you. Ito yung pinakauna namin na alaga. May-ari ito eh. Buti na lang hindi kinuha ng may-ari. No? Love na love namin talaga ito sila. Uy! Love na love talaga namin ito. Punta tayo sa garden. Halika. Halik. Province, come here. Come here, Province. Come here. Ayaw naman niya lumabas. Oh, come here. Silip tayo sa garden natin. Wala na yung kapitbahay namin, guys. Umalis na siya. Ang ganda ng panahon talaga, guys. As in, ito yung na-miss ko sa Amerika. Yung weather dito is hindi siya kagaya sa probinsya na sobrang init. I mean, init man dito sa Florida, pero sa ngayong season kasi na ito is na siya, malamig na siya. Ala, tignan nyo ang garden natin, guys. Lakas ng ulan kasi kagabi. Ayan, yung bok choy natin. Every time nag-harvest kami ng bok choy, tigda 2 piraso. So I think pupunla na naman tayo, guys, para marami tayong konsumo ba. Ayan, naglalaro na naman si Province. Ito tag 2, 1 meal yan. So mga ilang meal pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 9 na meal pa. May okra na naman tayong i-harvest. Everyday talaga, guys, no? Padami ng padami sila, guys. Ayan, no? May okra na naman kami na i-harvest mamaya. Ayan. Okay. Tapos may mga snow peas ulit. Ay, wala. Ay, ayun, oh. Minsan kasi hindi mo siya mahahalata eh. Kasi parang din siya, dahon.
Ang ganda ng lemon natin, oh. Tignan nyo guys, wala man lang ka-insekto. Ayan. Ito, medyo nanguan siya, nangulubot yung kanyang ano. May hangin, oh. Medyo nangulubot yung kanyang dahon. Pinruning pala ni Jan, tinanggal niya yung mga malalaki para daw magbigyan ng chance yung iba. Ayan, oh, para magkaroon ng panibagong fruit, yung kalamansi. Ito guys, mayroon tayong siniguelas. Ayan, siniguelas. Ay, hindi yan siniguelas. Anunas. Ayan, anunas yan siya. Ayan, anunas galing sa friend namin. Hala! Yung talong natin, napaka bagal tumubo ng talong natin. Beans, ayan, may harvest na naman tayo mamaya, and cucumber, may harvest na naman ulit tayo. Ayun na naman si Province, ay si Midnight. Oh. Dito yan sila palaging naglalagi sa garden natin. Ito, nagkaroon lang ng problema, oh. Ang laking problema talaga nito. Ang mahal pa naman ito ng bili namin. Pero alam mo, pwede daw pala itong ibalik guys. Kapag ka hindi siya mabuhi in 6 months, pwede mo siyang ibalik. Not sure ha kung 3 months or 6 months. Ito yung ating ano ba to? Anong prutas nga ulit ito? Alam ko ito, blueberries ito eh. Ito, peach. Ayan yung peach natin. Ano siya, parang mamatay siya guys. Well, hopefully hindi, kasi nilagyan ng fertilizer yan ni Jan nung nakaraan. Tignan nyo, naglalaro na naman sila dito sa garden. Alis tayo dito. Ang ganda ng mga tubo ng papaya din natin guys, oh. Hindi pa ako nakapag-harvest ng star fruits natin. Antayin ko na lang guys na bumisita dito yung mga kaibigan ko para ibigay ko ito sa kanila. Tignan natin yung longgan sa kabila guys, kung kumusta. Ayan po yung longgan natin, oh. Ay, okay. Okay yung longgan natin. Nabuhi siya guys. Ay, ala, looking happy yung longgan natin. Nakatikim na kayo nito guys, longgan. Siguro in 2 to 3 years mabuhi na yan siya. Mamunga na yan siya. Ay, ang dami kong wawalisin mamaya, oh. Ay, namulak na rin pala ito, oh. Sabi nila tambal daw ito eh, gamot daw yan. Ito na yung malunggay na tinanim natin 2 months ago. I think 3 months ago. Ayan, looking happy na siya. Okay na siguro yung coffee natin. Hindi ako nagbe-breakfast ngayon guys. Yan yung binabago ko sa sarili ko ngayon. Yung mag-skip na ako ng breakfast. As much as possible, gusto kong mag-keto diet or yung intermittent fasting. And then yung mga kinakain ko mostly ngayon is mga boiled egg na lang. I think ang itatry ko ngayon as yung keto bread, which is bumili ako kahapon. And then, ano pa ba? Mostly boiled egg lang talaga ako eh. Ang pinapartner ko is mga gulay, like cucumber. Ayan, mga cheese. Pwede naman ang cheese sa may gout. What else? Actually, okay naman din sana yung mga carbohydrates. No? I mean, pasta and rice para sa gout, sa mga may gout na tao. Kaso nga lang, iniiwasan ko din yung sugar ko is nasa borderline ako. So, ayoko naman na magka-diabetes ako balang araw. So, as much as possible, nililesen ko din yung pag-consume ng mga sweets. Ano pa ba? Uy, last na lang pala ito. Ubusin ko na. Ayan. So, ano pa? Chicken. Mostly chicken lang yung diet ko. Chicken breast. Ayan. Pwede ang turkey sandwich. Pero yung gagamitin mong sandwich is yung loaf na ano, yung full grain or yung keto bread. Tapos ano ba? Tomato. Yun. Pwede naman ako sa mga talong. Bumili nga ako kahapon. Nag-grocery ako. Talong, ampalaya, mga ganyan. So, ayun. Avocado, ayan. Pero hindi na kasi avocado season ngayon kapag pumunta ka sa mga supermarket. Ang mamahal na ng mga avocado. Ayan, so kape tayo and then maya-maya is magla-live selling ako. Guys, good morning. Palis kami ngayon ni Jan. May appointment kaming dalawa. Ako sa dentist, si Jan naman sa kanyang doctor. Ayan, mag-harvest tayo later itong ating star fruits kasi sobrang dami na hilot na lalaki pa. Hi guys, good morning. Nandito ako ngayon sa family dentist to have my teeth cleaned. Oh, your family. Bye, sweetheart.
Bye. Hi guys! Good morning. Kagagaling ko lang sa dentist. Nagpa-cleaning ako guys kasi 6 months. Every 6 months kasi yung cleaning dito. And then nagutom kaagad ako. So magluluto lang ako ng itlog. Magbo-boiled egg lang ako ngayon guys. Wala pa si Jan. Nandun pa sa kanyang doctor's appointment. Tapos sabi niya, may pasok to siya ngayon. Dapat wala siyang pasok ngayon guys. Kaso biglang nag-text yung kanyang amo. Sabi may pasok na naman daw siya. Pero dalawa lang naman yung kanyang paglulutuan mamaya. So, luto lang muna ako ng egg. Ipipick up daw niya ako mamaya dito. Tapos, mag-shopping kami sabay. Punta kami sa... Saan nga kami pupunta? Basta bibili kami ng kosher chicken. Jewish kasi yung mga amo ni Jan. So, usually, they buy mga kosher chicken. Butter bread. Reduced calorie. Dumaan lang kami saglit sa supermarket guys kasi naghahanap ako ng mga pang-diet na bread. Yung mga keto bread or mga whole grain, whole wheat. Mga ganun. Okay, so cute. Look at the ingredients. Probably good. $10 guys, grabe. $1 a slice? Sus, ginoo ko. Ang hirap mag-diet, ang hirap mag-diet guys kasi ang mahal. Pero wala tayong magagawa. Naka $16 ako ngayon guys. Broccoli, lemon, and the bread, keto bread. Grabe, ang mahal ng keto bread guys. Dito ako sa Asian store, namili lang ako ng eggplant, bean sprout, and kimchi. Ay, ampalaya pa pala. Get tayo ng ampalaya din. Naghahanap ako ng tofu. Hindi ko makita yung tofu. Pagdating namin sa bahay, guys, ayan, nagluto lang si John ng lunch. Nag-ano ako ng egg bread. sa kanya. Ito Sa akin, boiled egg. Sa kanya is sunny side up. may egg, may kimchi, may bread. Ito pa, cucumber at saka hotdog. Siguro isang hotdog lang ako. Did you get any broccoli? Alam, may broccoli pa pala guys. Maybe one only. I mean two. You want four? Ito yung na-miss ko sa US, guys. Yung mga luto ni John. Ayan, ito lang yung food natin. Ito lang yung food natin, pero isang buong plato. Itlog, hotdog, ayan, cheese. Tapos, meron akong kimchi dyan. At saka broccoli. Ayan, kain tayo. Abangan nyo ang mga next vlogs ko, guys, ha. More gardening tayo. Dumpster diving, of course. See you on my next vlog. Bye!